Bale, 5,000 po lahat, sir. Wika ni Fulu habang ang mga mata niya ay nanatili sa screen ng monitor na nasa kanyang harapan. Here. Saad naman ito, sabay abot ng black card sa kanya na walang imik na tinanggap niya naman. Thank you. Would you like a receipt, sir? No? Sagot naman ng banata. Masaya ako na makita kang muli. Nagkita na ba tayo noon, sir? Hindi mo na ba ako naaalala? Ngayon lamang po tayo nagkita, sir. Then I think I should do something para maalala mo ako. I'm Adrian Monterrivas. Here's your card, sir. Thank you, and please come again. That's for you. Excuse me? Those flowers. Binili ko yan para sa'yo. Fulu stared at him with a deadpan face. Nagtatrabaho po ako sa flower shop, sir. Hindi ko kailangan yan. Pero binili ko yan para sa'yo. I don't want that. Ibigay niyo na lamang ho yan sa iba. And besides, I don't like tulips. Okay. You can sell it again if you don't like it. Are you free after work? Nope. How about tomorrow? Are you free? Hindi. The day after tomorrow. Well, sa tingin ko ang tanging paraan na lang ay bisitahin kita rito araw-araw. Ano sa tingin mo? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Wala na sa plano ni Fulu ang bumalik sa Pilipinas matapos ang lahat ng mga nangyari sa buhay niya noon. Matapos niyang umalis ang bansa patungong Canada at iwan ang anumang mga masamang nangyari sa kanya sa lugar na ito. Hindi na sumagi sa isip niya na bumalik sa bansang ito. Halos sumumpa na siya sa kanyang sarili na kahit kailan ay hindi na siya babalik ng bansa. Marami siyang mga masasamang alaala noong nasa Pilipinas pa siya nanirahan. Kabilang na roon nung may nangyari sa kanila ng isang estranghero na hindi niya malang alam kung anong pangalan sa isang club. Ngunit may ibang plano sa kanyang kalawakan. Kahit gaano niya mang kaayaw na bumalik sa Pilipinas, patuloy pa rin siyang binabalik ng kapalaran dito. Kailangan niyang bumalik para ayusin ang naiwan na kumpanya ng kanyang ina at para na rin mabayaran ang utang ng kanyang ama. Ngunit tulad niya ng inaasahan niya ay hindi na naman maganda ang kakalabasan ng pagbalik niya sa bansang ito. No! Hindi ako magpapakasal sa isang lalaki na hindi ko namang kilala, Dad. At mas lalong hindi ako magpapakasal sa isang matanda. Galit na sigaw niya sa kanyang ama. Kailangan mong magpakasal sa kanya. Iyon na lang ang tanging paraan para mabayaran natin ang lahat ng utang ng pamilya natin. Hindi niya hinayaan na matapos ang ama sa sasabihin noon at sa pagalit na boses ay nagsalita siyang muli. Naririnig niyo ba sinasabi niyo ngayon, Dad? Alam niyo bang mga katagang lumalabas sa bibig ninyo? Ipapakasal ninyo ang nag-iisa ninyong anak sa isang lalaking pinagkakautangan natin para lang akong maging kabayaran sa utang ng pamilya natin? Hindi naman sa ganon. No, hindi ako papayag na gawin niyo lang akong pambayad utang. Alam ko na makakagawa pa kayo ng ibang paraan at hindi kailangang madamay ng kalayaan ko roon. Bago siya umalis sa opisina ng kanyang ama, nilinaw niya muna na wala siyang balak na maging kabayaran sa utang nila. Kahit pa mas dumami ang utang nila dahil sa pagpapagamot sa kanyang ina. Pero hindi niya rin makakalimutan kung ano ang sinabi ng kanyang ama bago siya umalis. Wala ka nang magagawa pa, Fulu. Malapit na siyang bumalik ng bansa at sa pagbabalik niya ay ikakasal na rin kayong dalawa. Hindi niya matanggap na siyang gagawin na pambayad utang ng kanyang ama. Ngunit batid niya rin naman na sa sitwasyon na ito ay wala na siyang ibang magagawa pa dahil buo na ang desisyon ng kanyang ama. Umaasa na lamang siya na hindi na makauwi sa Pilipinas ang matandang lalaking papakasalan niya at pumanaw na habang nasa Spain pa.
Hindi pa man niya nakikita ang mukha ng lalaki na pakakasalan niya, ay alam niya na kaagad na matanda ito. Iyon din kasing nabanggit sa kanya ng kanyang ina bago ito pumanaw, na nagkaroon sila ng malaking utang sa isang matandang lalaki. Panigurado na magpapakasal siya sa isang lalaki na mas matanda pa sa kanyang ama. "Gagawin ko po ito para sa inyo, Mom," sabi ni Fulo sa puntod ng kanyang ina. Nagpasya siya na pumayag na nga sa kagustuhan ng kanyang ama na ipakasal siya sa pinagkakautangan nila. "Huwag po kayong mag-alala sa akin. Magiging maayos lang po ako. Huwag niyo na rin pong iisipin na kasalanan niyo ito. Wala po kayong pagkakasala dito, Mom. Nagpasya na po ako na gawin ito. At hindi ko po kayo sinisisi." Kasabay ng pagtulo ng luha niya, ang pag-ihip ng malamig na simoy ng hangin na parabang niyayakap siya ng kanyang ina, na parabang bumubulong sa kanya ang hangin at sinasabi na magiging maayos din ang lahat. "Bossing, pagod na po ba kayo?" Tanong sa kanya ni Arya, isang staff niya sa kanyang flower shop. "Hindi pa naman. Kayo, pagod na ba kayo?" "Hindi pa naman masyado, bossing. Konti lang naman ang mga customers ngayon. Mag-break na lang muna kayo ni Maya." Noong bumalik siya ng bansa ay nagpasya siya na magbukas ng isang maliit na flower shop para may pagkaabalahan siya habang nananatili siya rito sa bansa. At pumatok naman ang flower shop niya dahil dinagsaan na agad sila ng mga customers kahit mahigit 2 linggo pa lang mula nang magbukas sila. Malaking tulong para kay Fulo ang pagdami ng mga customer nila dahil nakakadagdag sa ipon niya ang mga kinita niya. Sa isip niya, kung magpapatuloy ang pagdami ng mga customer nila, ay baka makaipon siya ng malaking halaga para makabawas sa utang nila at hindi niya na kailangan pang magpakasal sa matandang lalaki na pinagkakautangan nila. "That would be 3,700, sir?" Mabait na sabi niya sa gwapong customer na nakasuot ng specs na bumili ng bouquet ng tulips. Tumango ang lalaki bago nilabas ang black card at inaabot sa kanya. Maganda ang pwesto ng flower shop niya kaya hindi na nakakapagtaka na maraming mga mayayaman na tao ang bumibili. "Would you need a receipt, sir?" Tanong niya nang umiling ang lalaki. Tumango siya bago nagsalita. "Thank you, sir. Come again." Sunod-sunod na ang pagpasok ng mga customers sa flower shop niya kaya naging abala na ulit sila ng 2 pang workers. Siyang nakatoka sa counter desk habang ang 2 niyang tauhan ang nag-a-assist sa mga customers. "Hi, I'll buy this." Abala si Fulo sa pagbibilang ng benta nila ngayong araw, nang may isang lalaki ang biglang nagsalita sa kanyang harapan. Ang malalim na boses na yon, sobrang pamilyar yon sa kanya, at sa hindi niya malaman na dahilan ay biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Mariin na lumunok si Fulo bago dahan-dahan na nag-angat siya ng tingin at napaawang ang kanyang labi nang makita niyang mukha ng lalaki na nasa kanyang harapan. Nakatayo sa harapan niya ngayon ang lalaking laman ng isip niya habang nasa Canada pa siya dahil sa nangyari sa kanila noon sa club. Walang iba, kundi ang lalaking pinagsukuan niya ng kanyang pagkabirhen bago siya umalis ang Pilipinas noon at nagbagong buhay sa Canada. Hindi niya alam kung ano ang pangalan ng lalaki na ito dahil hindi na siya nag-abalang magtanong pa noon, ngunit hindi niya rin magawang makalimutan ang mukha nito kahit pa 2 taon na ang lumipas mula noon, kung kaya hindi siya maaaring magkamali. At napatunayan nga na tama ang kanyang iniisip na ang lalaking ito at ang lalaki noong isang gabing yon ay iisa nang lumawak ang ngiti nito sa kanya. "Ikaw nga." Masayang tonong boses nito na parabang kay tagal nitong hinintay na makita siya. Sinubukan ni Fulo na pakalmahin ang nagwawala niyang puso at walang emosyon ang mukhang tinanggap niyang bouquet ng tulips na siyang babayaran nito. "Bale, 5,000 po lahat, sir?" Wika naman ni Fulo habang ang mga mata niya ay nananatili na sa screen ng monitor na nasa kanyang harapan. "Here." Saad naman ito sabay abot ng black card sa kanya na walang imik na tinanggap naman niya. "You look so beautiful." Saad pang muli ng lalaki habang abala siya. "Would you like a receipt, sir?" At sa halip ay yun ang tanong niya. Hindi niya pinansin ang sinabi nito kanina. Sumagot ang binata ng no kaya tumango siya ng bahagya at nagpatuloy sa pagiging abala. "Masaya ako na makita kang muli."
Sandaling ibinaling niya ang kanyang tingin sa binata at nagkunwari. Nagkita na ba tayo noon, sir? Napawi naman ang ngiti sa labi ng binata at napalitan niyo ng pagtataka. Hindi mo ako naaalala? At paano naman kita makakalimutan? Sigaw ng bahagi ng kanyang isipan ngunit umiling pa rin siya. Ngayon lamang po tayo nagkita, sir. Akala ni Fulo ay titigilan na siya ng binata dahil sa hindi niya ito naaalala, ngunit sa halip ay gumuhit ang matamis na ngiti sa mga labi nito. He seems intrigued. He feels challenged. And he likes it. Then I think I should do something para maalala mo ko. Sabi nito sabay lahad ng kamay sa harap niya. I'm Adrian Monterrivas. Tiningnan ni Fulo ang kamay ng binata na nakalahad pa rin sa kanyang harapan, pero sa halip na tanggapin niya iyon ay inilagay niya sa palad nito ang black card nito. Here's your card, sir. Pilit siyang umiti dito. Thank you and please come again. Dagdag niya pa. Tumaas ang sulok ng labi ni Adrian bago binalik ang black card nito sa loob ng Louis Vuitton black leather wallet. At doon napansin ni Fulo na ang binata na may nakakabighaning abo ng mga mata ay nakasuot ng puro branded na kasuotan. Ipupusta ni Fulo ang kanyang buhay na ang halaga ng kasuotan ng binata ay mas mahal pa kaysa sa magiging kita nila sa loob ng isang buwan. This man is indeed rich. Hindi lang yon dahil ubod din ito ng gwapo at may itim na buhok, makapalang kilay at mahabang pilik mata. His eyes are gray, which can draw you in. He has a cocky, sharp nose. He has a slender, naturally rosy lips. His face is flawless. He has a stubborn jaw that can cut paper. And is tall. A drop-dead gorgeous man. Kaya hindi na nakakapagtaka kung bakit nakukuha ng binata ang atensyon ng mga bagong pasok na customers. Ang iba ay natitigilan para tumitig sa binata at ang iba naman ay natutulala na. Binalik ni Adrian ang wallet sa loob ng Armani jeans bago muling tumingin sa kanya at ngumiti, showing off his perfect set of white teeth kapag Juan ay tinuro nito ang bouquet of tulips. That's for you. Nagtaka siya. Excuse me? Those tulips. Binili ko yan para sa'yo. Fulo stared at him with a deadpan face. Nagtatrabaho ako sa flower shop, sir. Hindi ko kailangan yan. Pero binili ko yan for you. I don't want that. Ibigay niyo na lamang ho yan sa iba. Besides, I don't like tulips. Lie. Tulips ang pinakapaborito niyang bulaklak. Pero syempre, hindi niya tatanggapin ang bulaklak na yon na galing lang din sa shop niya. That's just weird. Tumango si Adrian. Okay, you can sell it again if you don't like it. Hindi po naman yan ginagawa dito, sir. Paliwanag naman ni Fulo sa kalmado na boses. Ngunit sa loob-loob niya ay naiinis na siya at halos gusto niya nang sipain palabas ng shop niya ang lalaking ito. Kapag nakikita niya ang mukha ng binata, naaalala niya ang mga pinagagagawa niya ng gabing yon. Naaalala niya kung paano siya nagmakaawa na angkinin siya nito ng gabing yon. She could still picture out herself writhing and moaning beneath him. Okay. Are you free after work? Nope. Maagap niyang sagot kahit pang totoo niyan, ay free naman talaga siya mamaya dahil wala naman siyang ibang kailangan na gawin o puntahan. Pero malamang hindi niya sasabihin ng totoo sa binata. How about tomorrow? Are you free? Hindi. The day after tomorrow? Umiling ulit si Fulo. Huminga naman ng malalim si Adrian. Well, sa tingin ko ang tanging paraan na lang ay bisitahin kita rito araw-araw. Ano sa tingin mo? Nang aasar ang tono ng boses nito. Bahagya namang nanlaki ang kanyang mga mata. Kung kanina ay nagagawa niya pa na umakto na para bang baliwala lang sa kanyang presensya nito, ngayon hindi na at baka sa susunod pang mga araw kung patuloy itong bibisita sa flower shop niya ay mapapatay niya na ang lalaki. Huwag ka na ulit babalik pa. Ayoko makita ang pangit mo na pagbumukha. Diretsang sabi niya. Tumaas ulit ang sulok ng labi ni Adrian. Am I ugly?
at walang pagdalawang beses ay sumagot ng, "Oo, sobra." Guess what? This ugly man made you blush. Bahagyang napaawang ang labi niya dahil sa sinabi nito. Tumawa lamang ang binata sa reaksyon. Adrian then leaned in against the counter desk and fixed his gaze on her face. Sobrang lapit ang mukha nila sa isa't isa. Na amoy niya na ang mabango nitong hininga na tumatama rin sa mukha niya. "Yes, you're blushing, mi amor. I can't wait for you to remember me and what happened that night." Nagtagpong kilay niya at tumalim ang tingin niya dito. "Kanina ka pa po tapos magbayad, sir. May ibang customers pa sa pila. Maaari ka na pong umalis dahil sinasayang mo na ang oras ko." Umikot naman si Adrian para tignan ng dalawang customer na kakapila lang. Pasensya na sa abala, sir." Mabait na sabi nito sa dalawa at yumuko habang ang dalawang lalaki naman ay ngumiti. "Ayos lang, sir. Take your time. Hindi naman po kami nagmamadali." "Salamat." Ang mabait naman na saad ni Adrian bago muling humarap sa kanyang mukha ni Fulu ay nanatiling madilim. "Gusto ko pa sanang manatili rito ng matagal pero may meeting pa ako na kailangang daluhan. I just dropped by to see you. I'll visit again tomorrow." "I'll see you tomorrow, mi amor." Nagpaalam ng binata at nag-umpisang lumakad palayo. Dumako naman ang tingin niya sa bulaklak na binili nito na talagang iniwan lang nito sa counter. "Hey!" Malakas sa tawag niya dito. Tumigil si Adrian sa paglakad at lumingon sa kanya habang nakataas ang isang kilay. Pinakita niya naman dito ang binili nitong bulaklak. "Dalhin mo na to. Hindi namin to kailangan dito." Napaform ng O ang labi ni Adrian bago muling lumakad pabalik. "Lo siento, nakalimutan ko." He smiled apologetically. Patingin-tingin siya sa direksyon ni Adrian habang inaasikaso ang binili ng customer sa harapan niya. May kausap ngayon ang binata na mag-asawang matanda. Nakita naman ni Fulo kung paano ngumiti si Adrian sa mag-asawa bago binigay ang bulaklak na binili sa matandang babae na masaya namang tinanggap. Napairap naman siya at pinagpatuloy na lang ang ginagawa niya. Akala naman kung sinong anghel. "Thank you so much, sir. Come again." Mabait na ngumiti siya sa customer. Nang umalis na ang panghuling customer, lumapit sa harapan niya ang dalawa niyang worker, sina Arya at Maya. Tinaasan niya ang dalawa ng kilay. Namumula pa rin kasi mga pisngi nila na parang kinikilig pa. "Oh, bakit?" tanong niya sa mga ito. "Bossing, sinong poging lalaki kanina yung gusto magbigay sa'yo ng bulaklak?" Kinikilig na tanong ni Maya. "Ewan, di ko kilala." "Weh," sabi naman ni Arya. "Mukhang close na close nga kayo, bossing eh." Kaya kinunutan niya ito ng noo. "At bakit mo naman nasabi yan?" "Wala naman, pansin lang namin, bossing." "Ang pogi-pogi niya, no?" Kinikilig na sabi ni Maya. "Grabe, unang kita ko sa kanya kanina akala ko prinsipe siya." "Oo nga, grabe." Pagsang-ayon naman ni Arya. "Sana bumuli ulit siya dito bukas." Hindi naman umimik si Fulu ngunit gusto niya ring batukan ng dalawa dahil sa paghihiling na bumalik pa ang pinakaayaw niyang customer. Nanatiling tikom ang bibig niya sa kanilang mga katanungan tungkol sa lalaki at nagkunwari na lamang na abala siya sa trabaho. Ngayon na nagbalik ang lalaking ginamit niya lang noon para sandaling makalimutan ang sakit na dulot ng pagkawala ng kanyang ina, hindi na ni Fulu alam kung ano ang dapat niyang gawin at kung ano rin ang dapat niyang maramdaman. Sa mga sumunod na araw ay tinodo na nga ni Adrian ang sinabi nito na babalik ito sa shop niya at ang sandaling masilayan ni Fulo ang binata ay agad na umasim ang mukha niya. Abala siya sa pagtingin ng mga paninda nilang bulaklak nang dumating ang binata. Hiniling niya kanina na sana hindi na dumating ang binata at nang sumapit ang tanghali na wala pa rin ito ay masaya na siya sana dahil akala niya ay hindi na ito darating. Ngunit ito na ngayon at handa na sirain ang araw niya. Nakasuot ng jeans at black shirt si Adrian at may suot din itong kulay itim na sombrero na pabaliktad ang pagkakasuot at may hawak din itong paper bag. At habang naglalakad dito palapit sa kanya, masayang binati siya ni Adrian sa wikang Espanyol.
Hola, mi amor. Nang ibig sabihin ay, hello, my love. O, hello, mahal ko. Napansin naman ni Fulu na ang pagtigil ng dalawa niyang staff sa kanilang ginagawa dahil sa pagdating ni Adrian. Gayong sobrang abala pa lang nila kanina sa kanilang mga kanya-kanyang gawain. Narinig niya pang impit na pagtili ni Maya. Nang makalapit sa harapan niya si Adrian ay tinaasan niya ito ng kilay at ngumiti naman sa kanya si Adrian. Aaminin na ni Fulu na napakaganda talaga ng ngiti ng binata, na para bang maging ang abuhin nitong mga mata ay ngumingiti rin sa kanya. Lahat siguro ng babae, maliban kay Fulu, ay mahihypnotize ng ngiti nito. Here? Iniabot nito sa kanya ang paper bag na hawak. Lalagyan pa lang ang alam niya ng mamahalin niyon. Para sa kanya ba iyon? Pero, bakit naman siya nito binigyan nun? Mukha ba siyang pulubis sa paningin niya para bigyan siya ng mga bagay na hindi niya afford? Mga mayayaman nga naman. Iniisip nila na makukuha nila ang lahat pag pinakita nila ang kanilang mga yaman. Tiningnan ni Fulu ng ilang segundo ang paper bag na iniabot nito sa kanya bago siya nag-angat ng tingin sa mukha nito. Ano yan? Chocolates. It's really delicious. Hindi ko gusto ang tsokolate. Pagsisinungaling niya at binalik ng atensyon niya sa mga bulaklak. Bakit nandito ka na naman? Hindi ba sabi ko sa'yo huwag ka na ulit babalik? Because I've missed you. Napakunot ang noon niya dahil sa sinabi nito. Tumingin siya sa mukha nito at saka pinaikot ang kanyang mata. Miss me, my ass. I miss your ass too. Nangaasar na wika pa ni Adrian dahil parang malaki ang mga mata niya at mahina naman na natawa sa reaksyon niya ang pinata. I'm just kidding, mi amor. Tumatawa pa rin na sabi nito habang ang masama niyang tingin ay nananatili lang dito. Hindi mo ba ako na-miss, mi amor? Vete la mierda. Sagot naman ni Fulu sa wikang Spanish na ang ibig sabihin ng mga katagang yon ay fuck off. Tumaas muli ang sulok ng labi ni Adrian at tila natutuwa ito na marinig siya na magsalita sa wika ito. Intentas decir que me extrañaste. Oh, ang sweet-sweet naman ng minamahal ko. At ang ibig sabihin ng katagang sinabi nito are you trying to say that you missed me? At aaminin ni Fulu, malalim ang boses ni Adrian sa tuwing nagsasalita ito sa wikang Tagalog at Ingles. At nakakaakit din ang boses nito. Ngunit higit na mas nakakaakit at mas malalim ang boses nito sa tuwing nagsasalita ito sa wikang Spanish. Ramdam ni Fulu na nagiinit ang pisngi niya dahil sa sinabi nito kaya tumikim siya para pagtakpan ang pamumula ng pisngi niya. Shut up! Ayoko nga! Unless you'll use your mouth to shut me up. Kumindat ito sa kanya at sexy na ngisi ang naglalaro sa labi nito. Hindi ka pa ba aalis? Not yet, kararating ko lang. Tugon nito at umiling pa. Ang cute ng pagsasalita nito sa Tagalog dahil sa may accent ito. Gusto kita na makita at makasama kaya siguro mananatili ako rito ng mga 1 oras o mahigit. Ayos lang naman yun, hindi ba? Mas umasim ang mukha ni Fulu dahil sa sagot nito. Talagang wala itong balak na umalis. Hindi ba ito nakakaramdam na ayaw niyang nandito ito? Ang manhid naman ng lalaking to. Bagaman naiinis ay malumanay na muling nagsalita siya. Hindi niyo po ba alam na isa kang abala? May mga trabaho ang tao dito Kung wala ka namang bibilihin ay bukas ang pinto at maaari ka nang umalis. Iginala nito ang tingin sa loob ng flower shop niya na hindi naman ganong kalawak. Then I'll help. Ano? Magtatrabaho rin ako dito para maaari akong manatili. No, baka malanta lang mga bulaklak ko because of you. Pagtanggi niya. Then didiligan ko ang bulaklak mo para hindi malanta. Sa hindi malamang kadahilanan ay mas lalong uminit ang pisngi niya. Ano? Ay nako, si Bossing ang bingi. Rinig niyang sabi ni Maya. Ang sabi ni Sir ay didiligan ka raw niya. Kaya napaupo-ubulit siya at saka binalingan ng masamang tingin si Maya. Ngumiti lamang ito sa kanya, parang nangaasar pa. Pwede ako magtrabaho dito?
Aalagaan ko sila ng mabuti at araw-araw kong didiligan ng mga bulaklak. Muli siyang napatingin sa binata dahil sa sinabi na naman ito. No, hindi pwede. Maaari ka nang umalis dahil hindi kami naghahanap ng dagdag na empleyado. Pero di ba bossing, kulang pa tayo ng tauhan? Bigla namang sabi ni Maya na naglalakad papalapit kasabay si Arya na sumang-ayon din sa sinabi ni Maya. Oo nga bossing, at saka ayaw mo nun. Araw-araw didiligan ni Sir ang mga bulaklak mo? Sabi naman ni Arya. Gusto niyang sigawan ng mga ito. Ang mga walang hiya. Ilalaglag ba naman siya ng ganon-ganon lang sa binata? Huminga naman ng malalim si Fulu para pakalmahin ang kanyang sarili. Hindi na. Kompleto na tayo. We're not hiring. Right, girls? Sabay tingin niya sa dalawa at pinanlakihan ang mga mata nito. Nagkatingin na naman sina Arya at Maya na parehong may hawak na kulay puting rosas. Pero kakasabi mo lang kaya bossing na kailangan pa natin ng tauhan. Nakalimutan mo kaagad? Sabi naman ni Maya. Mariing napapikit naman si Fulu dahil sa inis. Nagbago ng isip ko. Saad niya tsaka nagbabantang tiningnan ng mga ito. Bakit naman bossing? Tanong ni Arya. Hindi talaga marunong makiramdam ang dalawa. Hindi sila makuha sa tingin. Dahil napagtanto ko na kaya naman pala nating tatlo lang dito. Hindi na natin kailangan ng karagdagang makakasama. Eh di dadagdagan mo ang sahod namin, bossing? Nagtanong muli si Arya. Sino naman na nagsabi niyan? Kasi sabi mo bossing, di ba? Hindi na namin kailangan na makakasama dito. Eh syempre, tataas ang sahod namin kasi maraming trabaho. Paliwanag ni Arya. Kulang na lang ay malaglag ang panga niya dahil sa sinabi nito. Alam nyo, sa ibang araw na lang natin pag-usapan to. They are unbearably obnoxious. Kahit pa naging malapit na rin sa kanya ang dalawa, kahit pa hindi pa matagal ang kanilang naging samahan ay para bang gusto niya nang tanggalin agad sa trabaho ang dalawang ito. Muling ibinalik ni Fulu ang tingin niya kay Adrian na nagpipigil ng tawa. Namumula kasi ang mukha nito at kagat-kagat din ang ibabang labi. Maaari ka nang umalis, sir? Magalang na pagtataboy niya sa binata. But I really want to work here. Ayos lang sa akin kahit walang sahod. Hindi niyo po ba narinig ang sinabi ko kanina? We are not hiring. Aniya sa inis na boses. At saka hindi mo po ba alam na malas ka sa negosyo ko? Simula nang dumating ka, wala nang ni isang customer ang pumasok. Malulugi pang negosyo ko nang dahil sa'yo. Sabay-sabay silang napatingin sa entrance ang tumunog ang bell at pumasok doon ang 5 nagagandahang mga dilag na merong malalawak na ngiti sa labi. Hello, mister? Isa sa 5 babae na pumasok ang malanding bumati kay Adrian, dahilan para mapataas ang kilay ni Fulu. Ngumiti at yumukod naman sa harapan nila si Adrian. Hola, senyora? Magalang na bati nito sa mga babae. And swear to all God and goddesses. Naging kamatis lang naman ang mukha ng mga babae. Are you the owner of this flower shop, mister? The name of your flower shop is pretty. The name of the shop is Live to Bloom. That means in order to bloom, you have to live your life. Mabuti na lang at nagandahan ng mga ito sa pangalan ng shop niya. Akala niya ay walang matinong lalabas sa mga bibig nito. Tumayo ng matwid si Adrian at saka marahan umiling. Gracias, I'm glad you like the name. But no, I'm not the owner. Tinuro siya ng binata. She is. Tumaas lang ang kilay ng mga babae at bahagyang tumango. Hindi naman sila interesado sa kanya. Oh, I see. We want to buy flowers. Can you please assist us, handsome mister? Mas lalo lang na nagkasalubong ang kilay ni Fulu dahil sa sinabi ng mga ito. The way she said those words is very flirtatious. Akala naman ito ay papatulan nito ni Adrian. Pati ba naman sa flower shop ay dinala ng mga ito ang kanilang pagiging higad? Nako naman, parang nababahing tuloy siya. Ang buong akala ni Fulu ay tatanggihan ni Adrian ang hiling ng mga babae, ngunit kabaliktaran doon ang ginawa nito. Dahil sa halip na tumanggi ay masaya pa itong tumango. Yeah, sure, no problem.
Laglag ang panga niya nang humarap sa kanyang binata. Seryoso ang mukha nito. Kaagad siya nagsalita para pigilan ito. Hindi niyo po kailangan gawin yon, Sir Adrian. My employees will be happy to assist them. Nakangiting sambit niya. Pero umiling lang ang lalaki. I want to do it. Ngumiti ito sa kanya. Here? Hinawakan nito ang kamay niya at pakiramdam niya naman ay para siyang napaso. Ano yun? Isinapit ang binata sa nakabuka niyang palad ang paper bag na hawak bago muling hinarap ang 5 babae na sobrang masaya ng mga mukha. 6 ay nanalo sa loto. Shall we, senyoras? Masayang umiti ang 5 at tumango. Naiwan naman siyang nakatayo doon at hindi makapaniwala habang nakatingin lang sa 5 babae na abot langit ang ngiti habang ina-assista ni Adrian. That asshole is crazy. Tumayo na sa kanyang harapan sina Arya at Maya na tulad niya ay hindi rin makapaniwala ang mga mukha. Bossing, mukhang hindi naman yata malas si Sir Adrian. Mukhang swerte pa nga siya eh. Bulong sa kanya ni Maya. Tch, papansin lang yan dyan sa mga babae. Irap niya naman. Pero hindi naman kagandahan yung mga babae, bossing. Hindi nga si Sir Adrian masyadong lumalapit sa kanila eh. Mukhang hindi naman silang type ni Sir Adrian. Tulad mo kaya ang type niya. Napailing siya. I am not his type, Maya. Pero nililigawan ka niya, bossing. Ang swerte mo nga eh. Hindi niya ako nililigawan, okay? Totoo namang hindi siya nito nililigawan. Bakit naman siya nito liligawan, diba? Sinungaling ka, bossing. Pansin kaya namin ang mga titig sa'yo ni Sir Adrian. Para siyang nakatingin sa kanyang napakagandang mundo. Singit naman ni Arya na ikinailing niya na lang. Alam nyo, kakabasa nyo yan ng mga pocketbooks eh. Bumalik na nga kayo sa mga trabaho ninyo. And here. Ibinigay niya sa 2 paper bag na galing kay Adrian na parehong nagtaka. Anong gagawin namin dito, bossing? Tanong ni Maya. Kapag tapos ng lalaking yon, ibalik niyo yan sa kanya and tell him na umalis na siya. Ang harsh naman nun, boss. She rolled her eyes. Eh di dagdagan niyo ng with respect ang sasabihin niyo para hindi siya masyadong harsh. Puno ng sarkasmo ang kanyang boses. Eh paano yun, bossing? Fuck it. Please remind her again kung bakit niya nga ba ulit tinanggap sa trabaho ang 2 to? They are just incredibly obnoxious. Her patience is always being tested by them. Stop pissing me off. Banta niya. Bakit ang sungit ni bossing? Rinig niya pang tanong ni Arya kay Maya habang naglalakad siya papunta sa cashier desk. Minutes later, sunod-sunod ang pagpasok ng mga customers na puro kababaihan. Bilang lang ang mga lalaking pumapasok. At alam na Fulo na hindi naman talaga ang bulaklak ang pinunta ng mga ito, kundi ang binatang nakangiti pa rin habang kinakausap at inaasikaso ang ibang mga customers. Mga babaeng customers to be exact. Hindi na lang namalaya ni Fulo na masama na palang tingin niya sa direksyon ng mga ito. Nakakainis talaga. Kailan pa ba naging dating place itong flower shop niya? At ang lalaki naman na iyon talagang sa flower shop niya pa talagang napiling maghasik ng kalandian. Ang sarap ubusan ng ngipin ng lalaki para hindi na makangiti at makapangakit ng mga haliparot. Kung hindi pa tumikim ang taong nasa harapan niya, hindi ko mamamalayang may 3 na palang customer na kanina pang nakapila para magbayad. Tumikim naman si Fulo para itago ang kahihiyan niya at bago ko tiningnan ang price ang bulaklak na hawak ng customer na nasa unahan ng pila. That would be 3,300 sir, card or cash? Nakangiting tanong niya. Cash. Tugon nito bago kumuha ng 4,000 bill sa wallet nito. Hindi na ulit siya tumingin sa direksyon ni Adrian at ng mga babae nito. Nag-focus na lang siya sa kanyang trabaho. Paniguradong mabubwisit lang siya kapag tiningnan niya ulit ang binata at ang mga kalandian nitong haliparot. Makalipas ang halos 2 oras, lumapit sa desk niya si Adrian na halatang pagod dahil bagsak na ang balikat. Kaunti na lang ang mga customer at sina Maya at Arya na ang nag-asikaso sa kanila. Ang mga babae naman ni Adrian, ang mga babaeng customer ay nakaalis na. Oh ano, pagod ka na? Nakangisi na tanong niya dito.
Tapos sasabihin mong gusto mong magtrabaho dito kung sa ilang oras lang na pag-aasikaso mo sa mga customer, pagod ka na. Patagilid na sumandal ito sa desk at ipinatong ang siko. Who says I'm tired? Tinaasan niya ito ng kilay. Then? I'm just bored. Wala na akong customer. Inangkin na lahat ng dalawang yon. Itinuro nito ang direksyon ni Maya at Arya. Hindi ko alam na mag-e-enjoy pala ako sa ganitong trabaho. Noong una akala ko boring ang ganitong uri ng trabaho. Hindi ka pa rin tanggap. Sabi niya kaya hindi makapaniwalang mukha nito na muling tumingin sa kanya. Hindi ka pa pasado sa test. You need to know how to do your job properly. Kailangan mo pa ng training and experience. Kailangan kong may experience dito. Ke? But I worked really hard kanina. Bakit hindi pa ako tanggap? Bakit? Hindi ka naman nagtrabaho kanina. Sa nakita ko parang nilalandi mo lang naman ang mga customer namin. What? Humarap ito ng maayos sa kanya. I'm not flirting with them. Nais ni Fulo na matawa sa reaksyon nito ngunit pinigilan niyang sarili. Yes, you are. Hindi kaya. Ikaw lang naman ang nilalandi ko. You are the only one I want to flirt with. Kasi, ikaw lang naman ang gusto ko. Natigilan siya dahil sa sinabi nito. How can he be fucking say something like that? Ano? Bakit? Hindi pa ba halata? Because I like... No. Because I'm in love with you. And this time, hindi lang siya bastang natigilan, kundi nalaglag din ang panga niya at animoy mahuhulog na ang kanyang puso dahil sa sobrang lakas ng pagkabugnon. You can't say that. Kahapon lang tayo nagkita. Nauutal na sabi niya. He can't be serious right now. Hell, hindi niya alam kung nagbibiro lang ba ito o ano. Gusto raw siya nito? Wait, hindi lang basta simpleng paggugusto. Dahil mahal siya nito. What the hell? We've met before. Hindi mo lang maalala. Sagot nito. I've waited for almost 1 year for you. Stop bullshitting me, Adrian. Sabi ni Fulo na makabawi siya sa pagkagulat. Kung hindi ka pa aalis, ako na lang aalis. Pagkasabi niya noon ay kinuha niya ng kanyang bag na nakapatong sa upuan at isinukbit iyon sa balikat. Maya, kayo nang magsara ng shop, aalis na ako. Bili niya sa dalawa at naglakad na palabas ang counter. At lalayo na sana ngunit nahawakan ni Adrian ang braso niya dahilan para mapatigil siya. Wait, mi amor. Inis na hinarap niya ito at sinamaan ng tingin. Pakawalan mo nga ako, Adrian. Are you mad? Sino ba naman ang hindi magagalit? You're pissing me off. Kung ano-anong mga sinasabi mo. But I'm serious. Stop trying to make me laugh, Adrian. At kung wala ka namang matinong sasabihin, bitawan mo na ako. Unlike you, marami pa akong kailangang gawin. Marahas na inagaw niya ang kanyang kamay at saka muli itong tinalikuran. Mag-usap na lang ulit tayo bukas. Dagdag niya at nagpatuloy sa paglalakad. Walang nagawa si Adrian kung hindi ang pagmasdan si Fulo na maglakad palayo. Huminga siya ng malalim sabay iling sa kanyang sarili. Nakahiga si Fulo sa kanyang kama at nakatitig sa kisame. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang mga sinabi ni Adrian kanina at mula na makauwi siya ay hindi na nawala sa isipan niya iyon. Hindi rin maalis sa isipan niya ang mukha ni Adrian nung iniwan niya ito. Para bang nasaktan ito sa katagang binitawan niya. Sa totoo lang, hindi rin alam ni Fulo kung nananaginip lamang ba siya ngayon o kung talagang totoong nangyayari ang lahat ng yon. Hindi siya makapaniwala na umamin lang naman ang nararamdaman sa kanya, si Adrian. Ang akala niya noong una ay pinagtitripan lamang siya ng binata dahil sa nangyari sa kanila nung gabing sinuko niya ang kanyang pagkababae at gusto lang nito ulit na makaisa sa kanya. That was what she had on her mind the whole time. Hindi talaga siya makapaniwala sa lahat ng nangyayari.
Hindi niya lubos maisip na may isang taong nagmahal sa kanya at higit sa lahat ay hindi niya alam kung ano ba ang dapat niyang mararamdaman. Gustuhin niya man na maging masaya dahil sa kabila ng lahat ay naranasan niya pa rin ang mahalin ng isang tao, hindi niya magawa dahil nakatakda na siyang ikasal sa iba. Sa matandang hindi pa niya nakikita ngunit batid niya na siyang magiging kasama niya habang buhay. At ang mahalin siya ng iba ay hindi na maaari dahil batid niya na bandang huli ay masasaktan lamang siya. Posible pa na hindi lamang siyang makakasakit kundi maging siya ay masaktan na rin. Bukod pa roon ay hindi rin siya naniniwala na mahal nga talaga siya ni Adrian. Mahirap isipin ang isang taong kakakilala mo lang ay may pagtingin na sa'yo. Sometimes you still can't fully trust someone regardless of how long you have known them. What about the new acquaintance? Na hindi mo pa alam ang buong pagkatao. On top of that, she despises love. Fully loads convincing herself that there is someone who will love a wretched person like her. Alam na Fulu na hindi siya kamahal-mahal. Hindi siya nagtitiwala kahit kanino. She doesn't want to experience what they call love. Because falling in love and loving someone also means hurting oneself. Hindi niya alam kung anong nakita sa kanya ni Adrian para magkagusto ito sa kanya. Hindi niya alam kung anong ginawa niya para mahalin siya nito. Batid ni Fulu sa kanyang sarili na hindi siya iyong tipo ng tao na kamahal-mahal. Was I good in bed? Tanong ng bahagi ng kanyang utak dahilan para mag-init ang buong mukha niya. Fulu groaned in annoyance. Kapag naaalala niyang ipinagtapat sa kanya ng binata, pakiramdam niya ay para bang mababaliw siya. Kung bakit ba naman kasi kailangan pa na umawin sa kanya ni Adrian? Nakakainis naman ng taong yon. Gulong-gulo na nga siya sa kanyang buhay dahil ayon sa kanyang ama ay isang buwan na lamang at uuwi na ng bansang matandang lalaki na nakatakda niyang pakasalan. Ngayon naman ay dumagdag pa si Adrian at mas lalo lang na ginulong mundo niya. No. Hindi dapat makaapekto sa kanya ang pinagtapat ng binata. Kakainis talagang lalaking yon. Pwisit! Inis na sabi ni Fulu sa sarili bago kinuha ang unan at tinakpan ang kanyang mukha at doon naglabas ng labis na inis. Samantalang nasa loob naman niya yon ang sasakyan si Adrian at hinihintay na sagutin ng kanyang ama ang tawag niya dahil kailangan niya na ng advice from a pro. Galing siya sa kumpanya niya, but instead na pumasok kaagad siya sa loob ng bahay, ay ginulo niya na naman ang kanyang ama. Kanina pa naglalakbay ang utak niya at kailangan niyang may mapagsabihan ng mga iniisip niya. Kailangan niya ang wisdom ng kanyang ama pagdating sa ganitong therapy. Hindi maaalis sa isip niya ang naging reaksyon ni Fulu nung nagtapat siya ng nararamdaman kanina dito as if she didn't believe what he said. Hindi naman siya nagsisinungaling. Mahal niya nga talaga ito. Sa loob ng isang taon na sinasakop nito ang kanyang isipan, ay minahal niya na ito. Makalipas ang ilang minuto, nakita niya ang mukha ng kanyang ama sa screen ng cellphone niya. Enviarles la copia de ese documento. Sí, gracias. Sabi ng ama sa kausap, who is most likely his secretary at ang ibig sabihin ng sinabi ng kanyang ama ay, send them the copy of that document. Yes, thank you. Hola, mijo. What's with that sad face? Do you have a problem? Huminga ng malalim si Adrian. Papa, anong gagawin ko ngayon? Bakit? May nangyari ba? Nagtapat na ako sa kanya. Kanino? Sa fiancé mo? Tumango siya sabay hininga ng malalim. Si Papa. Oh, anong problema? Mas mainam nga iyon para hindi na kayo mahirapan sa oras na ikasal na kayong dalawa. Tila hindi siya naniniwala na sinabi ko na mahal ko siya. Malungkot na aniya. At bakit naman? What did you tell her? Well, I told her that I love her. That I only flirt with her. Tugon niya. Miho, hindi dapat ganun ang sinabi mo sa kanya. That is ridiculous. You shouldn't use loaded language or anything outrageous.
Simply tell her what you actually feel. Nagtagpo naman ang mga kilay niya. Pero pumayag si Mama na maging nobya mo noon dahil nga sa mga matatamis mong salita, right, Papa? No. Nung nagtapat ako sa kanya, sinabi ko kung ano nga bang tunay kong nararamdaman para sa kanya. Agad namang tumanggi ang kanyang ama. Pero ang sabi ni Mama nung nililigawan mo pa lang siya, ay para ka raw kumakain ng galon ng minatamis. Natatawa na sabi niya. Oh, that's absurd, miho. Talaga? Pero naaalala ko pa nung sinabi sa akin ni Mama nung nagkwento siya sa akin kung paano mo siya niligawan noon. Ang sabi ni Mama ay sinabihan mo raw siya na siyang pinakamagandang babae sa balat ng lupa. When Mama and you first met at a party, you asked her the most random question. ¿Estás perdido? ¿Por qué el cielo es un largo camino desde aquí? At ang sabihig ng pick-up line na yon ng kanyang ama, are you lost? Because heaven's a long way from here. Natawa si Adrian habang naalala ang mga pick-up lines ng kanyang ama noon. At nung unang beses na ngumiti si Mama, sabi niya sinabihan mo raw siya ng, oh ala, la mitad de las estrellas brillaran tanto como tus ojos. Na ang ibig sabihin naman nun ay, if only half of the stars in the sky shone as brightly as your eyes. Napatikim naman ang kanyang ama ng dahil doon. Well, noon yun kasi medyo uso-uso pa yon. Ngayon? Nagkibit balikat ang kanyang ama. Hindi na ngayon. Now, it doesn't make sense. Bumagsak ang balikat niya. Then, ano pong dapat kong gawin? Ligawan mo. Po? Kailangan mo siyang ligawan tulad ng ginawa ko sa iyong ina noon bago ko pa siya napapayag na maging aking asawa. Huwag mo lang basta sabihin sa kanya na mahal mo siya. Iparamdam mo rin sa kanya yon. Women needs assurance, but they also want to make sure that your feelings for them are genuine. Bahagyang tumango si Adrian. Tulad po ba ng ginawa niyo kay Mom noon? Tulad ng lagi niyo siyang binibigyan ng bulaklak? Exactly. Pero may-ari siya ng flower shop pa. Oh. His father smiled apologetically. I forgot. Then? Well, kung ang panliligaw sa kanya ay hindi maging sapat para mapaibig mo siya, ang tanging payo na maibibigay ko sa aking nag-iisang anak ay magpa-appointment ka na sa mental dahil nakakabaliw na yan. Maktal niya. Tinawanan lamang siya ng kanyang ama kaya bagsak na bagsak ang kanyang balikat. Siya nga pala anak. Nasabi mo na ba kay Fulong tungkol sa napag-usapan namin ng kanyang ama? Nagpakilala ka na ba sa kanya? At isa pa yon. Hindi rin alam ni Adrian kung paanong paraan niya sasabihin kay Fulo na kahit hindi man siya nito mahalin o gustuhin man lang ay nakatakda pa rin na ipakasalita sa kanya. Hindi pa po pa. Bakit? Naghahanap pa po ako ng magandang pagkakataon para ipagtapat sa kanya ang lahat. Baka ho kasi isipin niya na kaya ako ginagawa ang lahat ng to dahil lang sa dahilan na yon. Paliwanag niya kaya napailing naman ang kanyang ama. Kailangan mo nang sabihin at ipagtapat sa kanya ang lahat. Parang kailangan na lang natin isipin na yung tungkol sa kasal ninyo. Stop worrying about whether she will like you or not dahil kayo pa rin naman ang ikakasal sa huli. Iyon din ang gustong isipin ni Adrian, na kahit umayaw man sa kanya si Fulo ay wala pa rin itong magagawa dahil sa kanya na ito nakatakdang ikasal. Ngunit hindi yung magagawa na mag-isip ng ganon dahil ang nais niya ay ang ikasal silang dalawa na pareho nilang mahal ang isa't isa. Buong araw nga yon ang laman ng isip ni Adrian ay si Fulo. Hindi mawala sa isip niya ang dalaga at nung sumapit na ang gabi ay naglakas loob na siya na mag-message sa number nito na hiningi niya pa mula sa mga staffs nito at nag-send siya ng mga pick-up lines para sa dalaga na pinaghirapan niya pang isipin ngunit wala siyang natanggap na reply mula kay Fulo.
Ganon pa man ay nangako si Adrian sa sarili na hindi siya titigil hanggang hindi natatanggap ni Fulu ang pagmamahal niya, at sa loob ng 1 buwan ay walang ibang ginawa si Adrian kundi ang habulin ng dalaga at iparamdam ang pag-ibig niya dito. Kahit pa ang tangi lang nitong ginawa ay ang ipagtabuyan siya. "Saan ka pupunta?" Nilingon ni Adrian ang pinsan niyang si Theron nang nagtanong ito. Naglalakad ito pababa ng hagdan. Halatang kakagising lang nito dahil sabog pa ang buhok. "To my fiancé," sagot niya naman. Nagtagpo naman ang makapal na kilay ni Theron. "This early?" "Yes, why not?" Gusto niya nang makita ang mukha ng fiancé niya dahil namimiss niya na ito. Kahit pa noong 1 araw pa lang ay nagkita naman na silang dalawa at nagalit pa nga ito sa kanya. Nang aasar naman na nagsalita si Theron. "Hindi kayo magsawa yan sa pagmumukha mo? It's so early in the morning yung pagmumukha mong makikita. I won't be surprised if takasan ka niya sa oras ng kasal ninyo. You think she'll run away?" "Si, nahulaan ko na." "Dito ka ba magla-lunch?" Tanong ulit nito. Umiling naman siya. "Mabuti naman at para sa akin lang ang lulutuin ko. Huwag ka maghahanap ng sobra mamaya, ha?" Tumangulang siya at ganun din si Theron. "By the way, you need to attend an important occasion tomorrow, right?" Tumango si Adrian. "Si, por qué?" Na ang ibig sabihin niya ay yes. Why? Sasamahan niya ang kaibigan niya bukas na dumalo sa isang masquerade party. May utang na loob kasi siya sa gago niyang kaibigan at ang samahan nitong umattend ng isang event ang gusto nito na maging kabayaran. "Matatagalan ka ba doon bukas?" "No estoy siguro, tsaka gabi naman yon." "Why?" "Bueno, tumawag si Azura sa akin kagabi at gusto niya raw na magbakasyon dito ng ilang araw dahil gusto niya rin na makilala ang fiancé mo. And probably nasa eroplano na yun ngayon." Si Azura ang nakakabatang kapatid ni Theron, ngunit hindi tulad ni Theron ay mas kasundo niya si Azura. "Pupunta siya dito?" Excited niyang tanong. "Si, gusto niya daw mamasyal dito dahil masyado na raw siyang stress sa mga schoolworks niya. May importante akong gagawin bukas kaya ikaw na lamang muna ang sumama sa kanya. Alam mo naman na hindi pa yun sanay dito." Paliwanag ni Theron. "Okay, sure." Masayang sagot niya. Tumangulang si Theron at nagtungo na sa kusina. Siya naman ay naghanda na para sa pagpunta niya sa flower shop ni Fulu. Habang bitbit ang paper bag na may laman na chocolates at kwintas para kay Fulu, umalis na siya sa kanyang bahay, sakay ng Rolls Royce niya at makalipas ang halos 1 oras sa biyahe dahil may kalayuan ng flower shop ng dalaga mula sa village, the said flower shop finally came to his view. Nagparada siya sa parking spot na nasa tapat ng flower shop at bahagyang may munti ng ngiti sa kanyang mga labi na lumabas siya ng kanyang sasakyan at pumasok sa loob ng flower shop ni Fulu. Nang sandaling makita siya ng 2 tauhan ni Fulu ay agad silang bumati sa kanya. "Buenos dias, Sir Adrian." Magalang naman siyang yumuko sa kanila at ang ngiti sa kanyang labi ay hindi pa rin maalis. "Buenos dias," buhati niya sa mga ito. "Nandito na ba ang boss na niyo?" Sumagot naman si Maha. Wala po dito si Bossing, Sir Adrian. Pero siguro po on the way na rin siya. Kung gusto niyo po, dito na lang po muna kayo sa loob at hintayin niyo si Bossing." Tumango naman siya. "Gracias. Mari ulit akong tumulong dito, right?" "Oo naman po, Sir Adrian." Habang hinihintay niya ang pagdating ni Fulu, tumulong muna siya sa dalawa, tulad ng palagi niyang ginagawa. Si Maya ang pansamantalang cashier. Silang dalawa naman ni Ari ang nag-a-assist sa customers. "Hello, iho. Maaari mo bang sabihin sa akin kung anong uri ng bulaklak ang mga ito? Gusto ko kasi nabigyan ng asawa ko." Pakiusap sa kanya ng isang matandang Ginoo. At agad naman siyang tumango. "Opo naman po. Ito pong mga tulips." Iminwestro niya ang kanyang kamay sa bulaklak. "Ang karaniwang connotation ng bulaklak na tulips ay love. Ideal daw na ibigay ang bulaklak na tulips sa mga mahal natin sa buhay." Paliwanag niya. Tumango naman ang matandang lalaki.
Sunod ay minwestra niya naman ang kanyang kamay sa mga Persian buttercup. Ito naman ang bulaklak na Persian buttercups. Ang bulaklak naman po na ito ay nagre-representa ng joy, youth, purity, happiness, and friendship. Ang bulaklak na ito ang favorite ng aking mama. Aba, mukhang gustong-gusto ng iyong inang mga bulaklak ah. Sa kanya mo ba natutunan ang mga kaalaman mo tungkol sa mga bulaklak na ito? Komento ng matanda at masaya naman siya nagkwento. Si, senyor. We have a garden in our house in Seville at punong-puno yun ng iba't ibang uri ng mga bulaklak. Mahal na mahal niya nga mga bulaklak kung kaya sa kanya ako natuto ng mga bagay patungkol dito. Ang kanyang ina nagturo sa kanya tungkol sa mga bulaklak. Mahal na mahal ng kanyang ina ang mga bulaklak. Naniwala kasi ang kanyang ina na lahat ng tao ay may karapatan na umusbong at lumago tulad ng isang bulaklak. Mabalik po tayo. Ang mga bulaklak naman na po ito ay tinatawag na carnations. Ayon naman sa aking ina, ang sinisignify naman daw po ng bulaklak na ito ay pag-ibig, pagkahumaling, pagkakaiba, proteksyon, paggaling at lakas. Merong iba't ibang kulay ang mga carnations at bawat kulay ay may iba't ibang meaning. Kung ako ikaw, iho, anong klase ng bulaklak ang ibibigay mo sa babaeng mahal mo? At agad naman na sumagot si Adrian. Tulips po, sir. Bakit tulips? They are lovely. Much like the woman I love. Ang tulips ay simbolo ng malalim na pagmamahal. Ito ay dalisay at ang pag-ibig ang pinakamagandang bagay sa mundo. Love is everything. Tinuruan niya ako ng tunay na kahulugan at layunin ng pag-ibig. Siyang dahilan kung bakit ako naniniwala sa pag-ibig. Tahimik naman na nakatayo si Fulo sa tabi ni Arya habang nakatingin sa direksyon nila Adrian at ng matandang kausap nito. Naririnig lahat ni Fulo ang sinasabi ni Adrian. Nakita niya rin kung paanong nagliwanag ang mukha nito noong tanungin ito ng matandang lalaki kung anong bulaklak ang ibibigay nito sa babaeng mahal nito. Call her assuming or what, ngunit alam niya na siyang tinutukoy nito sa sagot nito. Ang lala pala ng tama sa'yo ni Sir Adrian, bossing. Bagay na bagay kayo. Isang mabait at masayahin, tapos isang masungit at laging walang emosyon ng mukha. Humagikik pa si Arya. Wala siyang ibang sinabi at nakatingin lang sa direksyon ni Adrian, nakausap pa rin ang matandang lalaki. Nagbibiroan ang dalawa ngayon at napapatitig na sa ngiti ng binata dahil napakagwapo nito. Kapag kwan ay huminga siya ng malalim bago nagsalita. Alis na ako, paalam niya. Kahit pa hindi pa siya nakakaupo. Pero bossing, hindi niyo po ba kakausapin man lang si Sir Adrian? Kanina niya pa po kayo hinihintay. Tanong ni Arya. May importante pa akong gagawin. Simpleng tugon niya at saka naglakad na palabas ng shop. Huminga ng malalim si Fulu. Nang makapasok siya sa kanyang sasakyan, ay napahawak siya sa kanyang puso na sobrang bilis ang pagtibok. Ngayon lang bumilis ng ganito ang tibok ng puso niya. At bagaman hindi niya pa nararanasan ng umibig noon, batid niya kung anong dahilan ng mabilis sa tibok ng puso niya. Batid niya nang unti-unti nang nakakapasok sa puso niya ang binata, ngunit wala siyang magawa. Hindi niya mabuksan ang puso niya ng tuluyan para dito dahil hindi maaari. Ikakasal na siya. Nalalapit na ang pagkikita nila ng mapapangasawa niya. Samantalang sa loob naman ng flower shop ay unti-unti nang kumaway si Adrian sa matanda. Marami itong dala ng mga bulaklak dahil lahat ng inirecommend niya ay binili nito. Nagtaka nga siya kung bakit. Pero sabi nito ay magugustuhan daw lahat yon ng asawa nito and also because he was also very patient with him. Nang makalabas ang matanda sa shop, lumapit naman sa kanya si Arya. Sir, nakaalis na po si bossing. Imporma nito na pinagtaka niya. Dito na siya galing? Tumango si Arya. Opo, dumating po siya nung abala po kayo makipag-usap. Pero umalis din po kaagad dahil may importante daw po siyang gagawin. Nawala naman ang ngiti sa kanyang mga labi ng dahil doon. Hindi niya malang ito nakita. Ganun ba? Mga anong oras kaya ang balik niya?
Wala pong sinabi sir eh. Okay, sige, hintayin ko na lang siya dito. Ayos lang ba yun sa inyo? Oo naman po. Ngumiti at nagpasalamat siya kay Arya bago naupo sa upuan na tinuro nito. Hindi naman namamalayan ni Adrian na mabilis lang lumipas ang oras. Nang mapatingin siya sa labas ng shop ay sakalang niya napansin na madilim na pala. Hanggang ngayon ay hindi pa rin bumabalik si Fulu at kanina pa tumatawag si Theron dahil nasa bahay niya na raw si Azura at kanina pa siya nito hinahanap. Nagkatingin na naman sina Arya at Maya at pareho silang napabuntong hininga. Sabihan na kaya natin si Sir Adrian na hindi na darating si Bossing, ano? Hindi rin kasi sumasagot sa tawag si Bossing eh at hindi pa siya nagla-lunch. Wika ni Maya. Tumango naman si Arya. They both feel bad for Adrian dahil kanina pa naghihintay ang binata at noong niyaya nila itong mag-lunch ang sabi lang ng binata ay hihintayin nito ang bossing nila para sabay silang kumain. Nag-angat na mukha si Adrian nang lumapit ang dalawa sa kanya. Sir, mukhang hindi na po darating si boss eh. Tumango naman si Adrian bago tumayo. Kailangan niya na ding umuwi. Gusto niya pa sanang hintayin si Fulu pero ayaw niya na rin na magtampo sa kanya si Azura at ang gagawang Theron na iyon. Maaari niyo ba itong ibigay sa kanya? Hindi ko kasi ito nabigay sa kanya kanina eh. Pakiusap niya. Sige po. Sagot ni Maya tinanggap ang paper bag. Mapagkakatiwalaan niyo po kami dito. Makakarating po ito ng ligtas at buo kay Bossing. Ngumiti naman siya at nagpasalamat sa dalawa bago nalulungkot na umalis na sa flower shop. Bagaman siya ay malulungkot pa dahil hindi niya man lang nakita ang fiancé niya, hindi niya pinahalata sa mga pinsan niya na nalulungkot siya pagka-uwi niya dahil ayaw niya na mag-alala ang mga ito sa kanya. Masaya si Adrian dahil bumisita si Azura na ilang buwan niya na rin hindi nakita at sa mga sumunod na araw ay magkasama nga sila na dumalo sa masquerade party. Ngunit kahit na nasa party na siya, ang utak niya ay naglalakbay pa rin dahil gusto niya na makita si Fulu na hindi malang pinansin ang mga text messages niya kagabi. Huminga siya ng malalim at kinuha niya ang cellphone sa bulsa niya para i-text ang dalaga. Adrian, I miss you, mi amor. Adrian, do you miss me too? Adrian, I want to see you. I hope you're here. Stop looking at your phone. Suway ni Theo. Nag-angat siya ng mukha dito. Tetext ko lang ang fiancé ko. Kahit na. Nag-uusap na tayong tatlo. Walang munang distractions at lahat ay dapat makihalubilo sa mga tao dito, okay? Akin na yung mga cellphone mo. Inilahad nitong nakabukang palad sa kanyang harapan. At nalulungkot naman na ibinigay niya dito ang cellphone. Buong party ay nakatunganga lang si Adrian at nag-iisip kung ano bang gagawin niya bukas para makita at makausap niya si Fulu at hindi na siya nito pagtaguan pa. Wow! Mangang sabi ni Azura habang nakatingin sa labas ng flower shop ni Fulu. Bumaling ito sa kanya with a sparkling eyes. Ang fiancé mo talagang owner ng place na to, primo? Tumango siya at mabilis naman na lumabas ang sasakyan si Azura. Kagabi habang pauwi sila galing sa party, ay napag-usapan nilang kabayaran sa pagpayag niya na isama si Azura sa party and Azura come up with an idea na tutulungan siya sa panliligaw. Kaya naman nandito sila ngayon para makilala muna ni Azura ang dalaga para daw alam nito kung anong mga gagawin. Magkasabay silang naglakad ni Azura papasok sa shop. Pagkapasok nila sa loob ay sinalubong sila ng dalawang workers ni Fulu at parehong natigilan at nagkatinginan. Sir Adrian? Tumingin kay Adrian si Azura na para bang nagtatanong kung sino sa dalawang nililigawan niya. Ngumiti naman si Adrian ng bahagya at umiling para sabihin na wala sa dalawa. Hola! I'm Azura. Nakangiting pakilala ni Azura sa dalawa. Hello po, ako po si Arya Mendoza. Hi po, ako naman po si Maya Ramirez. Habang nag-uusap ang tatlo ay hinagilap ng mga mata niya ang dalagang si Fulu na kaagad niyang nakita na nasa mga sunflower. Beautiful as ever at nakatingin na rin sa direksyon nila.
Tiningnan niya muna si Azura at nang makitang abala pa ito sa pakikipag-usap sa dalawa ay lumapit siya sa kinaroroonan ni Fulu. Huminto siya sa tapat nito at ngumiti. Tumaas naman ang isa nitong kilay. You look like one of the sunflowers, mi amor. Inirapan siya ni Fulu. Andito ka na naman? Ano bang kailangan mo? Bakit andito ka na naman? Para makita ka. Miss na kita eh. Na-miss mo rin ba ako? Hindi. Ang saya ko na nga sana kasi akala ko hindi ka na babalik. Wika nito na wala man lang kahit anong emosyon ang magandang mukha. Pero andito ka naman pala. Tch! Hindi niya pinansin ang sabi nito at tumawa na lamang. Ah, my love is so sweet. I know you missed me too. Sabi niya at hindi naman ito umimik. Nanatili lamang na nakatingin sa kanya. Tumikim siya bago muling nagtanong. Nagustuhan mo ba ang bigay ko sa'yo? Tumaas ang isa nitong kilay. Na ano? Ang kwintas. Hindi ko nagustuhan kaya tinapon ko. At siguro may iba nang nakakuha nun ngayon? Tumango si Adrian na para bang baliwala lang ang sinabi nito dito. Na tinapon ni Fulu ang regalo. I see. Then, bibilhan na lang ulit kita ng bago. Tell me, what kind of necklace do you like ba? Hindi na kailangan. Wala naman akong magugustuhan. Stop wasting your money on me. I don't need it. Walang buhay na sambit ni Fulu. At gusto ko ring malaman, bakit mo ba ginagawa ang lahat ng to? Mahigit 1 buwan mo na itong ginagawa at hindi na ako natutuwa. Doing what? Nagtataka na usal niya. This. Visiting my shop na wala man lang binibili. Giving me chocolates and expensive things. Bakit ba yun ang ginagawa? Sa tingin mo ba, kaawa-awa ako para bigyan mo ako ng mga ganon? Kaagad naman na umiling si Adrian. Hindi niya alam na sa ginawa niyang yon, ayun palang iniisip ni Fulu. It's not like that, mi amor. Then, it's because I'm courting you. You're courting me? Hindi naman ako pumayag na ligawan mo ako Kahit naman pumayag ka o hindi, liligawan pa rin kita. Kahit habang buhay pa kitang ligawan ay gagawin ko. Huminga ng malalim si Fulu. You shouldn't stop courting me, Adrian. I don't like... Nalungkot si Adrian dahil sa sinabi nito at sasagot na sana siya nang tawagin siya ni Azura. Nilingon nito ni Adrian, naglalakad ito papunta sa kanila. Tumayo si Azura sa tabi ni Adrian at saka tiningnan si Fulu na nananatiling walang emosyon ang magandang muka. Tiningnan ni Azura si Adrian tsaka sumenyas na yumuko siya dahil maibubulong ito. Is she the one? Bulong nito sa tenga niya. Tangula ang sagot niya dito at umayos ang tayo. Nakita naman ni Adrian kung paanong kumislap ang mga mata ni Azura nang tumango siya. Nilahad ni Azura ang kamay sa harap ni Fulu para makipagkamay siya. Sabay sabi, Oh, hi! I'm Azura. And you are? Tiningnan lang ni Fulu ang kamay ni Azura. Akala ni Adrian ay tatanggapin ng dalaga ang kamay ni Azura. But he is wrong. Dahil itinago nito sa likod ang dalawa nitong kamay. Walang balak tanggapin ang pakikipagkamay ni Azura. Fulu, may iwan ko muna kayo. Paalam nito bago naglakad palayo. Naiwan silang dalawa ni Azura na hanggang ngayon ay nakalahad pa rin ng kamay at siya naman ay nakaawang ang labi because he didn't expect that. Nagtataka na tiningnan niya si Azura. Primo, is your fiancé mad at me or something? Umiling si Adrian. Hindi, ganun lang talaga siya. Cute, diba? Tumango naman si Azura. Well, that was rude, but I like her attitude. Hard to get. Napangiti si Adrian dahil sa sinabi nito. Mabuti na lang akala niya ay magagalit ito sa ginawa ng dalaga. I'll talk to her later, Primo. Help me na humanap ng magandang flowers.
Nagsalubong ang kilay ni Adrian. Para kanino? Ibibigay ko sa fiancé mo. No, because it looks like hindi lang ikaw ang manliligaw sa kanya ngayon. Ngumisi ito sa kanya. Nagkasalubong ang kilay niya. Don't tell me you like her. Malakas na tumawa naman si Azura na para bang may sinabi siyang sobrang nakakatawa. Are you dense? Oo nga, sobrang ganda niya. Pero lalaki pa rin ang gusto ko, no? I just wanna befriend her. Don't be dull. Walang emosyon ang mukha ni Fulu habang nakatingin siya sa direksyon ni Adrian at ng babae na kasama nito. Nakangiti naman ang binata habang kausap ang magandang babae na namimili ng mga bulaklak. Paminsan-minsan ay nag-iipit ito ng bulaklak sa tenga at pinapakita kay Adrian na tumatangulang. Nagsuot din ang magandang babae ng flower crown at pagkakita ni Adrian ay bigla itong yumuko at ikinahigik cake ng babae. Kapag napapatingin naman ang dalawa sa gawin niya ay agad siyang nag-iiwas ng tingin at nagkukunwaring merong ginagawa. Hindi niya masyadong maintindihan ang usapan ng dalawa dahil bukod sa may kalayuan ng mga ito ay wikang Espanyol din ang ginagamit ng dalawa sa pag-uusap. Konti lamang ang alam niya sa lengguwahe na iyon. Lumapit din ang dalawa niyang worker sa kanya nakapansin-pansin ang pagtataka sa mga mukha. Humiling ang dalawa sa desk at tiningnan ang gawin ni Adrian. Siya naman ay nagkunwaring abala. Ang bait talaga ni Adrian, ano? Nagdala pa talaga siya ng magandang customer? Usal ni Maya bago humarap sa kanya. Di ba, bossing? Nangaasar ang tono ng boses nito. Sinamaan niya ito ng tingin. Shut up! Tumawa naman si Maya at itinaas ang dalawang kamay na animoy sumusuko. Bagay sila, no? Biglang tanong naman ni Arya. Hindi kaya. Para lang silang magkapatid. Tingnan mo naman halos magkamukha na silang dalawa. Sabi pa ni Maya. Sabi kaya nila basta daw soulmates, magkamukha. Saad naman ni Arya. Pero kay bossing pa rin ako boto. Para kay Sir Adrian. Same. Walang ship na lulubog dito. Di porket may magandang babaeng kasama si Sir Adrian. Hindi niya nalang pinansin ang mga pinagsasasabi ng dalawa kahit pa naiinis na siya. Nagpatuloy na lang siya sa pagkukunwari na siya ay abala. Minutes later, umalis na ang dalawa para asikasuhin ang mga bagong dating na customers. Hola, bibili namin to? Sabi ng magandang tinig sa kanyang harapan. Nag-angat siya ng tingin at ang babaeng kasama ni Adrian yon. Ano nga ulit ang pangalan nito? Nakalimutan niya na. Azaro ba yun? Ngumiti siya dito at tinanggap ang pumpong ng rosas, daisy at ang flower crown na sinuot nito kanina. That would be 8,350 pesos, ma'am. Cash or card? Card, please. Tugon nito habang kumakapkap sa bulsa ng suot na jeans. Kapag kuwanay na pangiti ito at humarap sa direksyon ni Adrian na tumitingin pa rin sa mga bulaklak. Adrian, por favor, lend me your card. Nakalimutan ko kasi ang akin sa bahay. Malakas na sabi nito. Tumingin naman si Adrian sa kanila tsaka tumango. Kinuha nito ang wallet mula sa bulsa. Habang naglalakad palapit ay kinuha ang card at muling ibinalik ang wallet sa bulsa nito. Here. Iniabot ng binata sa babae ang black card nito bago tumingin sa kanya at ngumiti. Hindi niya na lang ito pinansin at binalik ang atensyon sa babaeng nasa harap. Tinanggap niya ang card and scanned it on the scanner. She's really pretty. Eroson Gilipoyas Afortunado. Mahinang sambit ng babae kay Adrian na hindi nakatakas sa pandinig niya. At ang ibig sabihin ng katagang sinabi ni Azura ay, You're a lucky asshole. Lose. Mayabang naman na tagon ni Adrian. Nang matapos ni Fulu iskan ang card ay binalik niya iyon sa babae. Here's your card, ma'am. Tinanggap ng babae ang card at ibinalik iyon kay Adrian. Inayos niya naman ang pagkakabalot ng bulaklak na binili ng mga ito at saka iniabot sa babae. Pero sa halip na tanggapin nito iyon ay umiling ito at iwinasibas pa talaga ang kamay. Na, para sa'yo yan. Napakurap si Fulu. Pardon?
Binili ko ang mga yan for you. Pero bakit? Maaari ko bang malaman kung anong dahilan? Lumapad ang ngiti ng babae. Yung tipong pati ang kulay abo nitong mga mata ay nakangiti na rin. Dahil gusto kita. Umawang ang labi ni Fulu. Gulat na gulat siya sa sinabi ng babae. You what? Nagtataka naman na tumingin ng babae kay Adrian na para bang maging ito ay hindi rin makapaniwala sa katagang lumabas sa sarili nitong bibig. Gulat na tumingin ulit ito sa kanya. Teka, hindi ganun ang ibig kong sabihin. I mean, oo, gusto kita, pero hindi romantically ha? Tiningnan ng babae si Adrian. I swear, Primo, I'm not trying to steal her from you. Hindi na napigilan ni Fulu ang matawa dahil sa reaksyon ng babae at sa itsura ni Adrian habang nakatingin sa babae. Pareho naman na napabaling sa kanyang dalawa na para bang gulat na gulat pa rin. At doon napagtanto ni Fulu na tumatawa na pala siya ng malakas. Awkward siyang tumikim at nagbaba ng tingin para mapagtakpan ang hiya niya dahil sa bigla niyang malakas na pagtawa. Talaga bang naririnig ko ang tawa mo, mi amor? Gulat na tanong ni Adrian sa kanya. Hindi lang ikaw ang nakakarinig sa tawa niya, Primo. I heard it too. Gusto ni Fulu na umirap dahil kumakareact ang dalawa para bang isang himala na tumawa siya. Salamat sa bulaklak, Azaro. Nakangiting sambit niya sa babae. Umawang ang labi ni Azaro. Tumawa naman si Adrian na parang nangaasar pa. It's Azura. Pagko-correct nito. Tumango naman si Fulu at nahiya. Oh, I'm sorry. Azura. Azaro is a nice name. Nangaasar na sabi ni Adrian habang tumatawa pa rin. Sinamaan ng tingin ni Azura si Adrian na tumatawa. Shut up, kiripuyas. Inisasabi nito bago muling tumingin sa kanya. Ngunit sa pagbaling nito sa kanya ay ngising-ngisi ito. Fulu, would you like to go out with me? Well, not romantically, just, a friendly date. I want to know you more. Please? Pasensya na pero kasi... So that's a yes, right? See? Oh, muchas gracias. Putol pa ni Azura sa sasabihin niya. Let's go? I saw this cafe while we were on our way here. Hindi naman siya pumayag but Azura looked so excited. Ayaw niyang isipin ito na masamang ugali niya kahit totoo naman kaya kahit napipilitan na tumango at sinenyasan niya si Maya na ito na munang maging cashier. Nagtatanong ang mga mata ng dalawa habang nakatingin sa kanya. Hindi niya na lang iyan pinansin. Kaagad namang hinawakan ni Azura ang kanyang kamay nang makalapit siya dito at akmang maglalakad na sana sila paalis nang hawakan naman ni Adrian ang pulsuhan ni Azura at magkasalubong ang kilay na muling hinarap si Adrian. Ano? Mataray na tanong dito ni Azura. Talaga bang iiwan niya lang ako dito? Hindi makapaniwalang tanong ni Adrian. Azura scowled. Si, ya no eres un niño primo. You can manage without me. Now let go of me. I am going to have a date with your girl. At ang ibig sabihin ng sinabi ni Azura sa wikang Espanyol ay, oo, hindi ka na bata, insan. Dahan-dahan namang binitawan ni Adrian ang kamay ni Azura. Alagaan mo yan, ha? Kung may mangyari riyan, hindi na kita bibigyan ng allowance. Ngumisi naman si Azura. Entiendo, can I borrow your car too? Tumango si Adrian at kinuha ang susi sa bulsa nito at ibinigay iyon kay Azura. Nakaagad naman itong tinanggap. Hindi naman alam ni Fulu kung anong relasyon ng dalawa, but they're acting as if they are siblings and not lovers. Lumipat ang tingin ni Adrian sa kanya. Tawagan mo na lang ako kung may hindi magandang ginawa sa iyong pandak na to. Kalmate, Primo. Hindi ko siya pababayaan. Mahalaga sa akin ang allowance ko, no? Kaya hindi ko siya ilalagay sa bingit ng kapahamakan. Sabat pa ni Azura. I'll trust you this time. Napipilitan na sabi ni Adrian. Kasalukuyan nakaupo sila sa loob ng coffee shop na sinasabi ni Azura. Kanina pa daldal ng daldal si Azura samantalang tumatangulang siya dahil hindi siya makarelate dito.
She's so energetic at lahat ng mga bagay na nakikita nito is interesting for Azura. You're 28 na? Ang bata mo pa tignan. You're 7 years older than me pala. Mangha na sabi ni Azura. We're going to be a family soon kaya huwag kang mahiya sa akin. We're not going to be a family. Malamig naman na Anya. Nope. I'm sure magiging magkapamilya rin tayo soon. Gustong gusto ko kaya ni Kuya Adrian. It's the first time na nagkagusto siya sa isang babae na sobrang lala. Hindi siya sumagot dahil hindi niya alam kung ano ang kanyang sasabihin. Pareho ba kayo ng nararamdaman? Walang pag-aalinlangan na umiling siya. No? Azura's lips formed an O shape. Looks like my cousin's already busted without even trying, huh? He's your cousin? Tumawa bigla si Azura na mas lalong ikinapagtaka niya dahil wala man siyang kakatuwang sinabi. Azura is just weird. Anong nakakatawa? Tanong niya dahil panay tawa pa rin ito. Sinubukan itong pakalmahin ang sarili. Namumuo na ang pawis sa noo at pulang-pula na ang buong mukha nito. Nanatili naman na walang emosyon ng kanyang mukha habang nakatingin dito. Wow! I didn't know you could make a face like that. Tumatawa pa rin ang sabi ni Azura. Not being rude, but your face always says, I don't care, fuck off, you know? Anyway, to answer your question, yes. Adrian Monterrivas is my cousin. Ang ama niya na si Count Felixus Richard of Spain at ang aking ina ay magkapatid. Meron din ako nakakatandang kapatid, ang pangalan niya ay si Ace. Kasama siya ni Kuya Adrian sa bahay pero may sarili naman na bahay si Kuya Ace. Ayaw niya lang talaga doon. Pero ang sabi niya kung mag-decide daw kayo ni Kuya Adrian na mag-live-in na ay babalik na si Kuya Ace sa bahay niya. Ako naman si Azura Monterrivas Echeverria. Paliwanag nito. Dahil sa gulat ay napatango na lamang si Fulu. You know, Fulu, Hermano Adrian seems like he's really in love with you. Usal nito. Hindi naman siya sumagot dahil ano naman ang isasagot niya doon. Sasabihin niya na alam niya naman yon, ngunit hindi niya yun magawang suklian dahil sa siya'y nakatakda ng ipakasal sa matandang lalaki na pinagkakautangan ng kanilang pamilya. Alam mo ba, sobrang mabait na tao si Adrian. Kahit ang kanyang ama ay isang konde sa Spain at maituturing siya na anak ng napaka-importante na tao sa aming bansa. Hindi siya nag-act ng ganun. He's very down to earth. Sobrang bait niya kayang tao. He's very soft-hearted, but can also be tough or cold. My family even calls him the epitome of perfect and kindness. Naalala ko mga babae noon na nagkakagusto sa kanya nung nasa college pa siya. Nire-reject niya sila at magpapadala siya ng bulaklak at sulat sa kanila na humingi ng pasensya kung nasaktan man niya sila. Lagi rin siyang nag-aalala sa tuwing may nagtatapat sa kanya ng pag-ibig dahil ayaw niyang saktan sila sa kahit anong paraan. Tahimik lamang na pinapakinggan ni Fulu ang mga sinasabi ni Azura tungkol sa pinsan nitong si Adrian. Ang totoo ay hindi niya alam kung bakit ito sinasabi sa kanya ngayon ni Azura. Oo nga't namangha siya sa kanyang mga nalaman. Ngunit wala naman siya magagawa kung hindi siyang unang tao na mangre-reject kay Adrian dahil base pa lamang sa kwento ni Azura ay hindi na siya deserving para sa binata. Bakit mo ba sinasabi ang lahat ng saking to, Azura? Seryoso na tanong ni Fulu. Huminga naman ng malalim si Azura bago ito nagsalita. Alam ko na wala akong karapatan na hilingin sa'yo to. Pero wala namang mali kung bibigyan mo ng kahit isang pagkakataon pa si Kuya Adrian, right? I'm sure balang araw matututunan mo rin siyang mahalin. Please, don't hurt him. Ilang segundo siyang hindi nakasagot. Alam ni Fulu na tama naman si Azura. Alam niyang hindi mahirap mahalin si Adrian. Ngunit batid niya na hindi naman niya deserve ang binata lalo pa sa sitwasyon na meron siya ngayon. Kung bibigyan niya ng pagkakataon ng binata ay hindi lang basta ito ang niloko niya, kundi maging ang kanyang sarili rin. At ang mga tao na sobrang mahalaga sa kanya. Kabilang naroon ang kanyang ina na nasa kabilang buhay na dahil siya'y nakatakda ng ikasal sa iba. I'm sorry. Fulu breathed out.
But I can't do that. Malungkot naman ang mukha ni Azura pero tumango pa rin ito. Naiintindihan ko. I'm sorry too. Matapos ang naging pag-uusap nila ni Azura, mas lalong naging malinaw ang lahat para kay Fulu. At kahit malinaw na sa kanya ang lahat, kailangan niya pa rin napigilan ang kanyang sarili dahil sa kung tatanggapin niya man ang kanyang nararamdaman ay isang malaking pagkakamali. Kasalukuyang naghahanda ngayon si Fulu para sa date nilang dalawa ni Adrian. Makikipag-date siya sa binata bilang pagtupad na rin sa hiling ni Azura. Bago kasi sila naghiwalay ni Azura kagabi, ay hiniling muna nito sa kanya na makipag-date siya kay Adrian. Azura is nice at talagang mapilit ito kaya wala siyang choice kung hindi ang pumayag na lang. Magandang pagkakataon din ito para formal na i-reject niya si Adrian. Ayaw niya na rin kasi itong paasahin. Nakaupo siya ngayon sa harap ng vanity table. Nakasuot lang siya ng plain black shirt na naka-tucked in sa jeans at white Gucci shoes. Kanina pa siyang panay buntong hininga at halos wala siyang gana kumilos. Pinilit niya na lang talaga ang sarili niya dahil naghihintay na sa kanya si Adrian at kailangan niya na rin gawin kung anong nasa plano niya na ilang araw niya na rin pinag-iisipang mabuti. Tumayo na si Fulu tsaka isinukpit ang bag sa kanyang balikat at umalis na ng kondo niya. Napag-usapan nila ni Adrian na sa Live to Bloom na lang sila magkita. Nang makarating siya sa kanyang shop ay agad niyang nakita si Adrian nakakalabas lang din mula sa sasakyan nito. Pinarada niya ang kanyang sasakyan sa car park bago lumabas. Naglakad naman palapit sa kanya ang binata. Buenas tardes, hermosa. Masayang bati nito. Simple ang tangulang sinagot ni Fulu sa binata. You look so beautiful as always. Saan tayo pupunta? Sa halip ay tanong niya. Kahit saan gusto mo. Tugon naman ito. But first, kumain na muna tayo. I'm hungry. Hindi ako nag-almusal sa bahay kanina dahil excited ako na makita ka. Hindi naman sumagot si Fulu at tumango na lang. Nang makalapit sila sa nakaparadang Bugatti Chiron nito, ay pinagbuksan siya ng pinto ng binata. Tahimik na pumasok siya sa loob. Umikot na rin si Adrian at pumasok na sa loob. Nanatili lang siyang tahimik kahit panong pinaandar na ng binata ang sasakyan nito. Are you okay? Tanong ng binata habang nagmamaneho. Oo. Tugon niya nang hindi malang ito tinitingnan. Aaminin ni Fulu na sobrang gwapo talaga ngayon ni Adrian kahit sobrang simple lang ng kasuotan nito. Ewan niya ba at sobrang gwapo nito sa paningin niya ngayon? Para tuloy ayaw niya nang ituloy ang plano niya. Are you sure? Naninigurado na tanong nito ngunit hindi niya na sinagot. Are you feeling uncomfortable with me? Inis na tiningnan niya ito. Nag-aalala na nakatingin na rin ito sa kanya. Pwede bang huwag kang masyadong maingay at pagmaneho na lang? I'm thinking. Hanggang sa inihinto na ng binata ang sasakyan sa tapat ng isang mamahaling restaurant, ay hindi pa rin sila nag-uusap. Not that Fulu mind. Mas gusto niya ngang ganito na lang kaysa maingay si Adrian dahil sa nakakapag-isip siya na mabuti. Unang lumabas ang sasakyan si Adrian upang pagbuksan siya ng pinto. Pagpasok nila sa loob ng mamahaling restaurant ay pinaghila siya ng binata ng upuan. Nagtataka siya kung bakit walang ibang tao sa restaurant maliban sa kanila pero hindi na siya nagtanong sa binata dahil baka pinareserve nito ang buong restaurant. Hindi naman na nakakapagtaka iyon lalo pat sobrang yaman nito and for his own safety too. Sa harapan niya naupo ang binata na tinatanong pa rin kung ayos lang sa kanya ang napili nilang table na sinagot niya na lang ng tango. Pumalakpak lang si Adrian at lumabas naman ng mga waiter dalang napakaraming iba't ibang putahe ng pagkain. Hindi niya alam kung paano nila iyon uubusin. Nang mailapag ng mga waiter ang lahat ng pagkain sa table nila, ay lumini ang mga ito at sabay-sabay na yumuko. Enjoy your food, Sir Adrian. Sabay-sabay na sabi ng mga ito. Gracias. Ngumiti sa kanila si Adrian. Nanatili naman na tahimik si Fulu. Nang makaalis sa mga waiter ay nakangiting tumingin sa kanya ang binata. Let's eat, mi amor. Tumango lamang si Fulu. Walang kahit anong sinabi ay nag-umpisa na silang kumain. Batid ni Fulu na nag-e-expect si Adrian na may sasabihin pa siya dahil halatang naghihintay ito pero na makaramdam ito na wala siyang balak magsalita
ay tumango na lamang sa sarili ang binata. Mahinhin ngunit walang gana siyang kumain. Sa mga sandaling yon ang mabigat ang dibdib ni Fulu dahil baka ito ng huling beses na magkakasama at usap silang dalawa ni Adrian. Kinakabahan siya at hindi niya magawa na ipaliwanag kung ano nga bang tunay niyang nadarama ngayon. Para bang may kung ano sa sikmura niya at halos gusto niya ng masuka. Dagdagan pa ng bigat sa dibdib niya dahil sa kanyang magiging desisyon. Nasasaktan din siya para kay Adrian dahil mukhang sobrang masaya talaga ito na makasama siya. Mukhang napansin iyon ng binata dahil kahit nakakailang subo pa lang ito ay tumigil na ito sa pagkain. Sigurado ka bang ayos ka lang, mi amor? Tumingin siya sa mukha nito na bakas ang pag-aalala at simpleng tumango. Hindi mo ba nagustuhan ng pagkain? Umiling siya. Masarap naman ang mga pagkain, sadyang wala lang talaga siyang gana. Kung hindi mo gusto ang mga pagkain, pwede naman tayong mag-order na lang ng panibago. Tell me, what do you want? Umiling ulit si Fulu at binitawan ang hawak na tinidor at table knife. No need. Hindi naman ako nagugutom. You sure? Yeah. Bueno. Binitawan rin ito ang hawak na tinidor na ikinakunot ng noon niya. Hindi ka ba kakain? Tanong niya. Nope. Hindi rin ako nagugutom. Sagot ni Adrian. You want some wine? Tumango siya at pinanood niya ito na salina ng baso niya ng wine. Inubos ni Fulu ang laman ng kanyang baso at saka muli nagsalita. You should eat, Adrian. Just because hindi ako kakain na hindi ka na rin kakain. Sumupil ang matamis ng ngiti sa labi nito. Kahit ang abo nitong mga matay nakangiti na rin. Ayos lang ako, huwag ka mag-alala sa akin. Sino pang nagsabi na nag-aalala ako sa'yo? Defensive ang tono ng boses niya. Huwag kang assuming. Hindi ako nag-aalala sa'yo, no? Gate niya sabay nag-iwas ang tingin. Mahina namang tumawa si Adrian. Si, lo siento. Nanatili siyang tahimik hanggang sa muling nagsalita ang binata. Thank you. Nagtaka naman na tinaasan niya ito ng kilay. Para saan naman? Bigla-bigla na lang ito nagpapasalamat. Weird. Dahil pumayag ka makipag-date sa akin. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya nung pumayag ka. Kahit pa malungkot si Azura nung pumayag si Fulu na makipag-date kay Adrian, ay sobrang masaya pa rin si Adrian. Hindi naman maalis ang ngiti sa mga labi ni Adrian. Palagi na lang ito nakangiti. And it annoys her dahil kahit sobrang lamig ng pakikitungo niya dito, ay nakangiti pa rin ito na para bang ayos lang sa kanya iyon basta magkasama sila. Hindi ako pumayag dahil sa'yo. Pumayag ako dahil kay Azura. She's nice. So I don't have a choice but to say yes. Wika ni Fulu. Alright. Mahina ulit na natawa ang binata. But still, thank you for saying yes. May dahilan din ako kung bakit ako pumayag. And what is your reason? Huminga ng malalim si Fulu at sinalubong ang abo nito mga mata bago magsalita. Itigil na natin to, Adrian. Itigil mo ng paniligaw mo sa akin. Naglahong ngiti sa labi nito. Agad din na nabalot ng lungkot ang buong mukha nito dahil sa kanyang sinabi. Bakit? Hindi mo ba talaga ako magustuhan? Nag-iwas ang tingin si Fulu at hindi niya agad magawang sumagot. Alam ni Fulu ang tunay na sagot sa kanyang sarili pero hindi niya maaaring sabihin. Hindi niya pwedeng sabihin ang totoo. Kung ipagpapatuloy pa natin to, ay may masasaktan. Nahihirapan na saad niya. Ang nangyari sa atin noong isang gabi sa club na naging dahilan para mauwi ang lahat sa ganito. Baliwala ang lahat ng yan sa akin, Adrian. Nakalimutan ko na nga yun eh. Ginawa ko lang yan para makalimutan ko ang sakit at lungkot dahil sa pagkawala ng aking ina. Matapos nun ay binoon ko na sa limot ang lahat. Mas lalo pang lumungkot ang mga mata ni Adrian dahil sa kanyang sinabi. Kung ganon, sa isip ni Adrian ay natatandaan nga talaga nito ang lahat. Ngunit nagkukunwari lang ito na walang naaalala dahil sa hindi iyon mahalaga.
Ayoko nililigawan mo ako, Adrian. Gusto ko na matapos to. Bagaman nahihirapan, ay tuwid pa rin ang boses ni Fulo at sinalubong niya rin ang mga mata ni Adrian. Itigil mo na to. Tapusin na lang natin to. Please. Ngunit sa halip na pumayag o kaya naman ay magalit, nagtanong ang binata. Pero bakit? Anong dahilan at nais mong itigil na natin to? Dahil ba sa hindi mo magawa na mahalin ako o may iba ka pang dahilan? Umiling si Fulo at saka inagawang kamay niya na hinawakan ito. Ikakasal na ako, Adrian. Pagtatapat niya. Hindi na ako malaya na mahalin ng isang tulad mo. Anumang araw ngayong buwan ay makikilala ko ng lalaki na katakda kong pakasalan. Ang isang tulad ko na hindi na malaya ay hindi na maaaring mahalin ng isang katulad mo. Maling-mali yun, Adrian. Kitang-kita niya kung paano natigilan ng binata dahil sa sinabi niya. Bakas ang labis na gulat sa mukha nito. Kung hindi ka ba ikakasal, magagawa mo ba na mahalin ako? Hindi siya nakasagot. Gusto niyang sabihin na oo pero hindi niya magawa. Gusto niyang sabihin na nagawa na nga nito na makapasok sa puso niya. Pero hindi pwede. Hindi niya maaaring gawin yon. Sigurado ako na makakahanap ka pa ng ibang babae, Adrian. Maliban sa akin. Ibang babae na mas deserving sa pagmamahal mo. Isang babae na malaya. At malaya rin na masusuklian ng pagmamahal mo. At hindi ako yan, Adrian. Hindi ako ang babae na kailangan mo. Hindi ako ang babae na nararapat sa'yo. Sa halip, ayon ang kanyang sinabi. At ang boses niya ay nangangatal dahil nagbabadya ng tumulo ang mga luha niya. Inabot ulit ni Adrian ang kamay niya. Papatunayan ko sa'yo na ikaw ang babae na karapat dapat para sa akin. At ikaw pa rin ang ihaharap ko sa altar. Iniwan ni Fulo si Adrian sa restaurant na sobrang bigat ng kanyang dibdib at puno ng luha ang mga mata. Hindi niya na pinakinggan kung ano pa man ang sasabihin nito at nais pang ipagtapat sa kanya dahil ayaw niya na umiyak sa harapan nito. Matapos noon ay wala na ulit silang naging contact na dalawa. Hindi siya matawagan ni Adrian dahil nakapatay ang cellphone niya. Hindi rin siya nito madalaw dahil mas pinili ni Fulo na sa hotel pansamantalang tumuloy at hindi na muna sa condo niya dahil alam niya na pupuntahan siya roon ni Adrian. Hindi na rin siya pumunta sa flower shop niya kaya wala ring balita sina Arya at Maya tungkol sa kanya. Nasasaktan din naman si Fulo ngunit alam niya na tama lang ang ginawa niyang yon. Habang mas maaga pa ay mas mainam nang pinatigil niya ito bago pa man mas lalo siyang mahulog at hindi niya na makayang lumayo pa dito. Ang totoo niyan, mula nang may mangyari sa kanilang dalawa roon sa club, ay hindi na maalis sa isip niya ang binata. Hindi naman totoo ang sinabi niya kay Adrian na baliwala lang lahat sa kanya. Dahil walang araw na hindi niya inisip ang binata mula nung gabing yon. Ngunit sinasabi niya rin sa kanyang sarili na hindi niya na pamuling makikita pa ang binata. Nagalit siya nung sinabi sa kanya ng kanyang ama na siya ikakasal na sa iba. Ngunit kalaunan ay tinanggap niya rin yon para sa kanyang ina. Pero hindi niya pa rin lubos akalain na muli pang magtatagpo ang landas nila ng lalaking mula ng gabing yon at higit pa ron ay nagtapat ito ng pagmamahal sa kanya. Unang linggo pa lang na paulit-ulit na pagbisita ni Adrian sa shop niya ay napalambot na nito ang puso niya. At habang tumatagal ay unti-unti na rin itong nakakapasok ngunit hindi niya yun matanggap dahil sa ikakasal na siya sa iba. At ang umibig sa ibang tao habang ikaw ay nakatali na ay hindi na maaari at isang napakalaking pagkakamali. Ang mali kahit sa ang anggulo mong tingnan ay mali. At siguro nga ay tama ang naging pasya niya sa habang maaga pa. Habang hindi pa sila lugmok ay tinapos niya na. Handa ka na bang makilala siya, anak? Ilang buwan din natin siyang hinintay. Tanong ng kanyang ama sa kanya. Hindi naman sumagot si Fulot na natili lang na nasa labas ng bintana ang tingin habang umaandar ang kanilang sasakyan. Patungo sila sa restaurant kung saan ang napag-usapan ng kanyang ama at lalaki na kanyang pakakasalan na magkita. Magiging maayos din ang lahat, Fulo.
Pasensya na kung kailangan na mangyari ang lahat ng to. Patawarin mo sana si Papa. Nanatili siyang walang kibo at sa totoo lang ng mga sandaling yon ay gusto niya nang tumakbo at wag nang kikitain ang lalaking pakakasalan. Ngunit hindi pwede. Pinapaalala niya na lang sa kanyang sarili na ginagawa niya ito para sa kanyang ina. Sobrang mabigat ang dibdib ni Fulu at gusto nang pumatak ng kanyang mga luha pero ang lahat ng nararamdaman niya kanina ay napalitan ng labis-labis na gulat nang makita niya kung sino ang lalaki. Ang lalaki na inakala niyang matanda niyang pakakasalan niya. Adrian? Halos matuod si Fulu sa kanyang kinatatayuan nang sandaling masilayan niya ang mukha ng lalaki. At lalo na sa susunod na sinabi ng matandang nasa tabi ni Adrian. Siya ang apo ko. Si Adrian Monterrivas. He will be your husband soon, Miss Fulu. Ngumiti naman ang matamis sa kanya si Adrian. Ikinagagalak ko makilala ka, aking mapapangasawa. Ngunit hindi naman makapag-react si Fulu. Hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyari at iniisip niya pa nga na nananaginip lamang siya ngayon dahil sa sobrang imposible ng lalaking pakakasalan niya ay si Adrian pala. Batid ko na ipinaliwanag na sa iyo ng iyong amang dahilan kung bakit kayo ikakasal na dalawa. Bilang kabayaran sa utang ng iyong pamilya sa amin, ay napagpasyahan namin na ipakasal kayo ng aking apo na si Adrian. Paliwanag pa ng matanda. Napagpasyahan na namin na magaganap ang kasal ninyong dalawa sa susunod na taon. Dahil gusto muna namin na bigyan kayo ng panahon para mas makilala ang isa't isa nang sa gayon na hindi magkaroon ng problema pagkasal na kayo. Nagsalita na rin ang ama ni Adrian. Sa loob ng 1 taon na ibibigay namin sa inyo para mas kilalanin ninyong dalawa ang bawat isa. Naway matutunan na rin ninyo na mahalin ang isa't isa. Batid namin na ang mga pangyayari at pasya namin ay nakakabigla. Ngunit ang lahat ng ito ay ginagawa lang din namin para sa inyo. Labis pa rin ang pagkabigla ni Fulu habang nagpapaalam naman si Adrian sa lolo at sa magulang nito na naroon din, nabigyan sila ng konting oras para makapag-usap na dalawa. Wala sa sarili na nagpatianod naman si Fulu kay Adrian. Para bang nilisan siya ng kanyang kaluluwa dahil sa mga pangyayari na ito. Ayos ka lang ba, mi amor? Nag-aalala na tanong sa kanya ni Adrian, sabay hawak nito sa kanyang mukha. Maging ang abo nitong mga mata ay puno ng pag-aalala. Ikaw? Ikaw ang lalaking pakakasalan ko? Sambit ni Fulu. Ngumiti naman si Adrian. Ako nga, mahal. Pero paano? Paano naging ikaw ang matandang lalaking pakakasalan ko? Paano nangyaring lahat ng to? Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Gulong-gulo pa rin si Fulu at hindi na maproseso ng utak niya ang lahat ng nangyayari. Masuyong hinaplos ni Adrian ang kanyang mukha at ang mga mata nito ay puno ng guilt. Patawarin mo ako kung nagawa ko na maglihim sa'yo. Gusto ko naman na talaga sabihin sa'yo ang totoo pero nag-aalala ko na baka isipin mo na ang intensyon ko kaya lang ako lumapit sa'yo ay dahil sa dahilan na tayong dalawang nakatakdang ikasal bilang iyon naman ang napagkasundoan ng ating mga magulang. Gusto ko na isipin mo na kaya ako lumalapit sa'yo dahil malinis ang intensyon ko na mahalin ka. Hindi ko alam na sa ginawa mong yun ay nasasaktan na pala kita. At ako nang nagiging sanhi para mahirapan ka. Ang buong akala ni Fulu ay isang matandang lalaki ang pakakasalan niya. Dahil alam niya na sa matanda sila nagkaroon ng malaking pagkakautang. Ngunit na mali siya dahil ang apo pala ng matandang lalaki ang siyang pakakasalan niya. At yun ay walang iba kung hindi si Adrian. Gusto man ni Fulu na magalit dahil sa naglihim sa kanya si Adrian at hindi kaagad sinabi ang totoo sa kanya. Ngunit mas nilamon siya ng kagustuhan niya na hagkan at intindihin ito kung kaya yun ang ginawa niya. Hinagkan niya ang binata kasabay nun ay ang pagtulo ng luha sa kanyang mga mata. Bagaman nagulat siya sa mga pangyayari ay masayang-masaya ang puso niya dahil sa huli, sila pa rin lang dalawa ang nakatakdang ikasal. Naaalala mo bang pangako ko sa'yo na ihaharap kita sa altar? Tanong sa kanya ni Adrian nang magkalayo na sila. Tumango siya. Kung ganon,
Nakahanda ka na ba na samahan ako sa pagharap sa altar? Nakahanda ka na ba na samahan ako habang buhay at maging aking asawa? Tumango ulit si Fulu dahil hindi niya magawa na makapagsalita. Maraming salamat, mahal ko. Mahal na mahal kita. Masayang-masaya na sambit ni Adrian at saka niyakap siya ng sobrang higpit. At sa kauna-unahang pagkakataon ay hinayaan ni Fulu na sundin kung ano man ang nais ng puso niya. Mahal din kita, Adrian. Inabot ni Adrian ang kanyang mukha at saka masuyong tinuyo nito ang pisngi niya na basang-basa ng luha. Te amo mucho, mi amor. Mahal na mahal kita ng sobra-sobra. I love you so much. Kahit ano pang lingwahe ang gamitin na nakahanda ko na ipagsigawan sa mundo kung gaano kitang kamahal. Sinusumpa ko na kahit anong mangyari hindi kita sasaktan. Araw-araw lang kitang mamahalin at aalagaan. At hindi ako maghahanap ng iba. Muling nagtagpo naman ang kanilang mga labi at sa halik na lamang nila ibinuhos ang kanilang pagmamahal para sa isa't isa. Matapos ang lahat ng yon ay nag-usap na sila ng kanilang mga magulang at nabanggit nga nila ang tungkol sa kanilang relasyon at sobrang masaya naman ang mga ito. Bagaman naging maayos ang hantungan ng napagkasundoan ng mga ito na kasalanan, ay humingi pa rin ng tawad sa kanyang ama at nagpaliwanag din ito kung paano sa pamilya ni Adrian sila nagkautang ng malaki. It turns out, nakilala na talaga ang pamilya ng mga Monterrivas sa pagiging matulungin. At noong iniisip ni Fulu sa matandang lalaki siya ikakasal, sadyang hindi lang niya talaga inintindi ang lahat dahil pinangunahan siya ng sakit. Inaamin nila lahat din sila ay nagkamali at ang kanilang mga naging pasya ay nauwi sa malaking misunderstanding na naging dahilan kung bakit sila nasasaktan. Ngunit ang mahalaga ay bandang huli ay naaayos pa rin ang lahat at sila pa rin dalawa ang nakatadhana. Ang kanilang pag-iibigan ay nagsisimula noong isang gabi na may nangyari sa kanila. Dala ng labis sa kalasingan at kagustuhan na lumimot, na puno ng misunderstanding at nasaktan nilang isa't isa. Ngunit ngayon ay masaya na sila at batid din nila sa kanilang mga sarili na ang pag-iibigan nilang ito ay mauuwi sa happily ever after. Dahil wala nang sino man na makakapaghiwalay sa kanilang dalawa. Kung kaya naman matapos ang kanilang kasal, kung saan bridesmaids sina Maya, Arya at Azura ay biniyayaan sila ng kambal na anak na nagbibigay ng labis na kaligayahan sa kanila. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!